Request nga ni Jalisa ang pancake ngayong almusal niya. At gusto nga rin daw niya na may condense kaya naman ni-ready ko na ang Alaska. Habang ako naman ay natakam sa lutong almusal ng kapitbahay namin na spaghetti. Kaya naman naisipan kong bumili. At natuwa naman ako kasi masarap naman yung spaghetti nila. Pero wag nyo nalang pansinin yung damit ko dyan na may butas ha, pambahay lang naman. Sa totoo lang ay masarap naman talaga magsuot ng ganyan kasi presko, o diba? Pagkatapos nga namin kumain ng almusal Jalisa ay isinunod ko na itong tatanghalian namin. Patola na may miswa na may patola, bahala na nga, ang daming sabaw eh. Isinabay ko na nga ring lutuin itong gulaman. May nakainan kasi ako nung isang araw ng buko pandan. Masarap at tabitin ako. Ito ngang si Ali gustong makitulong kaya naman hinahayaan ko na siya. Kumuha nga siya ng isa sa mga laruan niya at yun ang ginawa niyang pang shape sa gulaman. Dahil nga wala naman ako masyadong gagawin ngayong araw at hindi naman ako nagmamadali, hinayaan ko na si Ali na guluhin ako. Tulungan pala ako. Aminado naman kasi ko minsan, lalo na kapag nagmamadali ako at marami kong ginagawa. Hinahayaan ko na lang si Ali na manood ng TV o kaya mag-cellphone. Para lang ba makatapos agad ako sa ginagawa ko at hindi niya na ako istorbuhin. May masamang epekto pa naman yun sa kanila, lalo na kung ang screen time nila ay napakahaba. Kaya hanggat maaari, nililimatahan ko si Jalisa sa paggamit ng mga gadget. Kaya naman, hinayaan ko ng tulungan ako ni Jalisa kahit na alam kong matatagalan lang ako. Medyo kaya pa naman at mahaba-haba pa ang pasensya ko ngayon. Pero sa kakulitan talaga ni Jalisa, yung pasensya ko, feeling ko nagsishrink na eh. Agad-agad. Pero nakakatuwa rin naman siyang pagmasdan lalo na't nakikita mo na interesado siya sa ginagawa niya. At nagfo-focus din siya. Sa totoo lang ay isa yan sa mga problemang gusto naming maayos kay Jalisa. Madali din kasi siyang madistract. Napakadami niya nga kasing naiisip na gustong gawin ng sabay-sabay. Kaya ang resulta, walang natatapos o di naman kaya ay hindi maayos. Sa amin yung dalawa ni Daddy Joseph, sa tingin ko, siya ang may pinakamahabang pasensya pagdating kay Jalisa. Kasi ako mabilis mag-init ang ulo ko. High blood agad. Eto nga at patapos na rin ni Jalisa ang kanyang buko pandan. Lagi niya nga sa aking sinasabi na siya daw ang chef at ako naman ang kanyang assistant. Tama po, yung mami ko ang assistant ko, ako yung chef. Pagkatapos nga namin gawin ng buko pandan ay inilagay na namin sa ref, sabay ligo na rin kami ni Jalisa. At nakapagtanghalian na rin pala kami kaya naman ngayon ay nagde-dessert na. Ice cream nga daw ang gusto niyang kainin at ako naman syempre yung ginawa namin. Dahil mukhang takot magutom ang buntis, kahit alanganin pa sa oras ng merienda ay kinain ko na yung tinapay. Gustong gusto ko nga ang mga tinapay sa bread to. Bukod kasi sa fresh, malambot, talaga namang masarap. Kaya naman, soft na naman.